Kung joke lang naman ang pinupost at hindi naman gagamitin yung pera bilang totoong pera, bawal pa rin ba? Yes, maaring magkaroon ng paglabag sa batas. Sa ilalim ng Section 50, Republic Act No. 7653 or New Central Bank Act, binigyan ng BSP ng kapangyarihan na pigilan ang reproduction or imitation ng Philippine banknotes nang walang pahintulot at maglabas ng mga implementing rules. Bilang pagpapatupad nito, inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Circular No. 829 Series of 2014. Ayon dito, ang unauthorized reproduction ay ang paggawa o pagpaparami ng anumang facsimile, illustration o bagay na merong likeness or similitude ng legal tender ng Philippines banknotes nang walang prior authority mula sa Bangko Sentral. Hindi lamang ang paggamit bilang pambayad ang ipinagbabawal dito. Ipinagbabawal din ang pagprinta, pag-photocopy, paggawa, paggamit, pamamahagi o pag-circulate o paglalabas ng anumang bagay na kahawig ng Philippine currency kahit black and white yan or colored kung walang pahintulot ang BSP. Kaya kung may nag-photocopy ng buong 1,000 bill, walang nakalagay na specimen marking, full size at ipinost sa social media bilang biro or pang-flex, ang mismong reproduction at paggamit ng facsimile ang maaaring pumasok sa ipinagbabawal ng BSP Circular No. 829. Ang mismong unauthorized reproduction ang tinututukan ng batas dito. Ano naman ang kaparusahan? Sa ilalim ng Section 50 ng Republic Act No. 7653, ang paglabag sa mga regulasyong ito ay maaring parusahan ng pagkakakulong mula 5 hanggang 10 taon. Maliban kung meron pang mga acts at magfo-fall sa revised penal code ang mga ginawa. Attorney, may exception ba to? Meron naman. Pinapayagan ng BSP ang ilang reproductions para sa educational, historical, numismatic, or newsworthy purposes. Ngunit may mahigpit na kondisyon. Halimbawa, may mga limitasyon sa laki ng reproduction. Sa layunin nito, at sa ibang pagkakataon ay kinakailangan pa rin ang pahintulot ng BSP. Kaya't hindi porket joke lang or content lang naman ay automatic exempted ka na. Lalo na kung ang reproduction ay full face, full size, walang malinaw na markings tulad ng specimen or marked money at hindi ginawa para sa mga layuning pinapayagan ng BSP. Kaya tandaan po natin, ang sinabi sa impeachment trial ay tungkol sa admissibility ng duplicate bilang ebidensya sa korte. Hindi po yon lisensya para ikaw ay mag-photocopy ng Philippine currency. Magkaiba ang rules on evidence at ang mga batas at regulasyon ng BSP tungkol sa reproduction ng currency. Bilang abogada ng bayan, paalala lang po, bago ka makisabay sa viral trends or memes, siguraduhin hindi tayo lumalampas sa hangganan ng batas. Minsan, akala natin simpleng biro lang, pero meron ng legal consequences.